Hello Kathden fans! Suot ni Ma'am Catherine ang regalo ni Alden na relo or twinning ng dalawa mga kasambreros. Tapos, ang tulay ng Kathden nagkita na naman kagabi. Best friend ito ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine. And then, rehearsal no, ng pasabog ni Ma'am Catherine para sa Christmas party nila ay kasado na kagabi mga kasambreros. Unahin ko ito, kagabi ay picture ito ng mga kasamahan ni Ma'am Catherine sa kanilang rehearsal na kung saan ay suot-suot ni Ma'am Catherine. Parang hindi ito relo eh. Ito ba yung hoop? Tinatry kong i-zoom mga kasambreros na black yung black yung kulay ng or shade ng suot-suot ni Ma'am Catherine na ito mga kasambreros. So tinatry kong i-zoom pero maliit siya mga kasambreros yan. Pero ito yung parang ka-partner or twinning ni Sir Alden din mga kasambreros kasi meron din siya nito na suot-suot din niya. Na-i-vlog din natin ito nakaraan. So bibigyan ulit natin ng emphasis mga kasambreros kasi sinusuot nila sa iba't ibang okasyon, sa iba't ibang lugar, and so on mga kasambreros. So talagang team panatag lang itong Kathden mga kasambreros no. Yung relo na parang hoop mga kasambreros, and then of course yung black ring, tapos yung brooch or eagle, something ng mga ibon-ibon mga kasambreros sa kamay, which is mahilig sila Catherine mga kasambreros ay meron din sila no. So tatlo na yung tatlo na yung regalo or twinning. So kung hindi man regalo ay twinning no ng Kathden mga kasambreros, natanda ng kanilang agreement no, single muna sila. Para ito yung ito yung single na tawag dito, singleness symbol. So ganon siya mga kasambreros no. Tayo na talaga yung gumawa ng kwento na. So pasensya na po kayo. And then ito, so kagabi nga nagkita ang tulay ng Kathden, si Ma'am Julia Montes at saka si Ma'am Catherine. Hindi ko alam kung saan ito kasi di ba hindi na sila sa Araneta Coliseum. As confirmed nung tawag dito, nung parang mas maliit na venue na lang siya no, para siguro makatipid-tipid din sa gastos ang ABS-CBN kasi marami silang kinakaharap ngayon na budget issues mga kasambreros, kagaya nung sa kanilang issue sa or kaso sa TV5 mga kasambreros na hindi daw sila nakapagbayad ng 1 billion. So kung kaya ngayon ay smaller venue na lang no, kasi kapag Araneta ay malaki, so malaki ng gastos, malaki ang gagastusin na sa production kasi magbabayad sila ng ilaw, magbabayad sila ng renta no sa Araneta Coliseum, tapos yung mga gagamiting props and so on. So basta pag malaki ang venue, malaki rin yung gagastusin mga kasambreros. Kung kaya siguro nag-decide sila na hindi na muna sa Araneta Coliseum mga kasambreros. So dito kagabi ay naka glasses yung Catherine. So maliban sa yung isa, yung parang naka rehearsal outfit si Ma'am Catherine mga kasambreros, naka black siya. Isa rin dito yung yung iba rin dito yung siya sa nagkita sila ni Ma'am Julia Montes mga kasambreros sa upuan na kung saan ay naka black no. Si attorney at saka parang siya black na may may nakapatong na yung panloob niya parang white na stripes, tapos yung sa labas niya ay black mga kasambreros na parang long sleeve siya, tapos naka eyeglasses si phenomenal box office cinema queen mga kasambreros, tapos nag-hug ang dalawang mag-best friends. So meron ding separate picture nakasama si Darla no. Tawag dito, Showbiz Insider din ito si Darla. Minsan may extra din siya sa mga teleserye or show mga kasambreros. So si Darla ito, but correct me if I'm wrong kung ito si Darla mga kasambreros. Pero as far as I can tell, ito po si Darla mga kasambreros. So si Ma'am Julian man dito ay naka-brown. Alam natin nakaraan ay sinuportahan siya ni Alden Richards sa kanyang Proli na gummy mga kasambreros na business no, si Ma'am Julia Montes, na kung saan ay sinurpresa pa talaga ni Sir Alden si Julia Montes na kunwari ay hindi daw siya dadating, pero dumating si si Tisoy mga kasambreros. Nagulat na lang si
Julia Montes. So, si Julia Montes ay talagang tulay at saka close na close ng Kath din, mga kasembreros. So, isa to sa mga advantages na kung sa relationship ninyo, may mga taong nagiging tulay kasi sila yung mag-a-advise, lalo na kapag mas matanda sila or mas nauna na sa relationships, kagaya ni Ma'am Julia Montes at ni Coco Martin, di ba, may anak na sila. So, minsan siguro mag-remind sila, no? Mag-a-advise, so ganun ba? So, yun yung isa rin sa mga magpapatatag, mga kasembreros, sa relationships, yung mga close na mga tao sa kanila, na ayun, magpapalakas palalo ng kanilang unawain mo na lang. So, parang gano'n ba ng mga advice. So, hindi lang yung yung mga ng at so lang tayo sa positive na mga nag-a-advise sa kanila, mga kasembreros. And then ito, si Sir Alden, na-feature siya kagabi sa Manila Standard, no? Although medyo late na yung post ng Manila Standard, mga kasembreros. Ito po yung time na kung saan ay inawardan niya si Sir Alden ng Anak TV Seal Awards, Makabata Award, at saka yung Hall of Fame ni Sir Alden. Hall of Famer na si Sir Alden, mga kasembreros, no? Ng Anak TV Seal Awards. So, congratulations kay Sir Alden. Although yung post ng Manila Standard ay medyo late lang siya ng konti. Pero yun nga, no? Late is better than never. Mga kasembreros. So, 23 hours ago, sabi ng Manila Standard, ay GMA Network secured triple or multiple honors at the 2025 Anak TV Seal Awards, reinforcing its reputation for child-friendly television. The award ceremony was held on Tuesday at the Manila Peninsula, Manila. And then ito, si Sir Alden, na-featured din siya sa Trending World 15 hours ago. Alden Richards marked his 15th anniversary or 15th year in showbiz with a charity care event on December 7, visiting a disability center, a public hospital, and an animal shelter. He gave food, supplies, and donations and spent time with patients and rescued animals. Richard said the effort was about giving time and presence, not just money. He will cap his anniversary with a fan meet on December 13 in Laguna. Tapos yun talagang trending. trending Sir Alden, mga kasembreros. Dito, kapag siya yung gumagawa ng act of kindness, ng charity works, mga kasembreros, ay talagang talagang pinifeature ng maraming mga Facebook pages, mga kasembreros, at mga vloggers. And then yung fandom ni Kath, hindi ko ito naisali kanina, yung Kath Cakes, mga kasembreros, no? Or Catherine supporters na taga Negros Occidental. May video pala sila kanina, mga kasembreros, nung pagtulong nila. Kasi di ba nag-decom sila ng funds or charity funds, mga kasembreros, or fundraising. Tapos ay yun, tinulong nila yung kanilang nalikom na pera na pagtulong, mga kasembreros, sa mga apektado ng bagyo sa Negros. So yun, talagang grabing effort nila, no, mga kasembreros. Hindi ito biro na maglalaan ka ng panahon, ng effort, ng time, and of course pera, no? Babiyahe pa sila, tapos ikot-ikot, mga kasembreros, sa mga nasalanta na grabe. May ibang ibang klase pala yung dun sa may Negros din, mga kasembreros. So, according dito sa video nga, marami din palang apektado doon ng bagyo. Alam ko bagyong Wilma ito, no, mga kasembreros, or nung if I'm not mistaken, nung yung Uwan, no, parang late lang nila na-upload yung video kasi nga they prepared so much, mga kasembreros. So yun siya. Tapos yun, namigay sila ng tulong, and then yung mga pagkain and so on, mga kasembreros. May manok pa silang binigay talaga, mga kasembreros, no? Ang cute lang. So yun. Actually part ito ng kanina, nung caption na mahaba doon sa may pag-inform nga na hindi na sa Araneta gaganapin yung Christmas party ng ABS-CBN ngayon.
Tapos ito sana, no, hindi ko siya naisama doon mga kasembreros as video mga kasembreros. And then ito, sobrang pasabog at sobrang galing din ito mga kasembreros. Si Ma'am Catherine, ang youngest, no, na bilyonaryo mga kasembreros or milyonaryo, richest mga kasembreros. And actually, yung sina Manny Pacquiao, Willie Revillame, kung edad ang pagbabasehan, dapat ang mga ka-level lang dito ay sina Catherine, sina Hart, yung sa 30s ha, 29 and then 30s. Si Ma'am Catherine lang dito yung pinakabata mga kasembreros. Si Alden din, no, nasama dito mga kasembreros. So, yun, richest Filipino celebrities by Pinoy history. So, yun siya. Ang kanilang ano dito ay Filipino celebrities and personalities based on their estimated net worth in Philippine peso as of 2025, sorted from highest to lowest. Pinaka number 1 dito pinakauna ay si Manny Pacquiao. Tapos si Willie Revillame. Si Willie dapat ano na ito yun. Kasi ibang klase naman to si Willie na Manny Pacquiao. Yung sa edad lang. So si Ma'am Catherine ang pinakabata dito na bilyonarya. Na nakaabot ng billion mga kasabas ng kanyang net worth. So si Manny Pacquiao ay 21 billion, si Willie Revillame ay 6 billion, si Ricky Reyes mga kasabas o Ricardo Reyes ay 2 billion, tapos si Gretchen Barreto 2.7 billion, si Sharon Cuneta 2.5 billion, si Bea Alonzo 2.4 billion. Tapos si Dingdong Dantes 1.3 billion, Marian Rivera 1.3 billion, si Sarah Geronimo is 1.2 billion, si Piolo Pascual is 1.1 billion, si Vice Ganda is 1.1 billion, si Coco Martin is 1.09 billion, si Catherine ay 1.03 billion, si Regine Velasquez ay 929 million, si Hart Evangelista ay Ong Pao ko pala ang apelido ni Hart, 866 million si Hart. Tapos si Richard, si Alden 860. So siya yung pinaka last mga kasunod sa si Alden. Pero yung kay Alden kasi hindi lang marami siyang charities. Pero kung talagang pera niya lang na sinarili niyang lahat mga kasunod, siguro sobra-sobra pa, no, aabot din ng billion mga kasembreros. May marami siyang pinapaaral, no, at saka may mga charity works pa siya. So ito yung 1, 2, 3, 4. So 16 richest Filipino celebrities mga kasembreros. So nasa hanay sina Alden at saka si Catherine mga kasembreros. So grabe, ibang klase, si phenomenal box office cinema queen mga kasembreros, no. Siya yung pinakabata, 29, no, at the age of 29 ay bilyonarya na siya mga kasembreros. So yun, congratulations, no, kay phenomenal box office cinema queen mga kasembreros and mga Cathinatics. Then ito, last item natin mga kasembreros, no, na-feature yung Christmas ID ng GMA station mga kasembreros. Of course, nandito si Sir Alden mga kasembreros, pero parang siya, parang medyo malalabo yung mga yung mga pictures mga kasembreros. So andito sina Zephanie, si Ashley Ortega, Annalyn Baro, tawag dito si medyo malabo yung mga picture mga kasembreros, pero yun, no, GMA's Christmas Station ID shows what truly matters this season. So yun siya mga kasembreros. Meron siyang sa YouTube pero hindi ko mahanap. Medyo maliit yung kasi parang nasa article siya. Ito po ay Kapuso, PR Girl, and then Philippine Star na dito Philippine Star Entertainment na section sa newspaper mga kasembreros, na kung saan si Sir Alden ay parang malabo kasi dito sa isa, yung parang kulay puti talaga yung mga mukha nila mga kasembreros, siguro sa lighting ng camera, pero yun po. Alright, so yan na sa ating Cathin items, no. Team Panatag tayo. Today is December 9, 2025. Tuesday na po mga kasembreros, no. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Blessed Tuesday evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros, ang title po natin ay Pag-asang Dalisay.
Medyo mahaba ito, no? 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Mahaba ito mga kasamaras, no? Pakinggan na lang natin. Sobrang ganda po ng verses na ito. Sabi ito, "Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him." Did not know God, mga kasambreros. "Beloved, now we are the children, or we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, like God, for we shall see Him as He is." Verse 3, "And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure." So kung kaya ang ating title ay Pag-asang Dalisay, because kapag meron tayong pag-asa, ang Diyos ang ating pag-asa, ay meron tayong kadalisayan, mga kasembreros, because God is pure, just as God or He is pure, mga kasembreros. So kung ating himay-himayin, mga kasembreros, ang verse na ito, sa unang verse pa lang, no, sa verse 1 ay parang nagtatanong na siya, no? "Beloved, what manner of love the Father has bestowed upon us." No, grabing pag-ibig. Alam niyo ba kung gaano kadakila? Alam niyo ba kung gaano kalalim? Alam niyo ba kung gaano kalawak? Gaano kataas? Gaano kahaba? Gaano ka great, no? Gaano ka magnificent, marvelous, wonderful, as in supercalifragilisticexpialidocious ang pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Sabi ni Apostol Juan, mga kasembreros, na tatawagin tayong anak niya, no? Kasi sa atin yung adoption process, yung kunwari mag-a-adapt ka ng isang bata o ng isang baby, mga kasembreros, it will take a lot of processes. So sa kanya dito, sabi niya, grabe naman itong pag-ibig ng Panginoon na ituturing niya tayong anak niya, no? Na anak ng Diyos, mga kasembreros, at ibibilan niya tayo sa kanyang pamilya. We are adopted children of God, no? Nagiging extended family tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Grabe naman pag-ibig ito na dahil sa kanyang kaisa-isang anak, dahil naniwala tayo, nanampalataya tayo, dahil sa pagkamatay ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya yung kaisa-isang niyang anak na napawi ang kanyang kasalanan, and so on, ay napawi ang kanyang galit, at saka nawala ang ating kasalanan, ay itinuring pa niya tayong mga anak ng Diyos, mga anak niya, mga kasembreros. No, it's really impossible na kunwari yung sobrang yaman, kunwari bilyonaryo sa mundong ito na mag-adapt, no? May mga instances naman na nag-a-adapt yung mga bilyonaryo sa mundong ito. Pero syempre yung processes, yung documents, mga kasembreros, ang Diyos natin may-ari ng langit at ng lupa, no? Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Pinakamayaman sa lahat ng mga pinakamayaman, pero siya, no, incomparable yung kanyang yaman, kasi siya, limitless. Hindi kayang i-measure ng billion, trillion lamang, or quadrillion, mga kasembreros, or gazillion. Kasi nga, limitless, immeasurable, mga kasembreros, endless, no, boundless, mga kasembreros, walang limit, walang bound, walang katapusan, mga kasembreros, kasi nga siya ang source ng kayamanan. He is the source of gold, of diamond, of any richness, or any riches, mga kasembreros. Wala pong kapantay, because He alone is the main source, endless na source. Wala siyang katapusan na source, mga kasembreros. Kung siya ang naging source ng kayamanan noon, siya ang nagiging source ng kayamanan ngayon, at magiging source ng kayamanan hanggang sa hanggang, mga kasembreros. So wala siyang katapusan. So ganun po katindi, at ganun po ka-powerful, mga kasembreros, ang katotohanan ito ng Diyos po natin, ang may-ari ng lahat-lahat. So kung may pagmamayabang man ang tao, hindi yun ang kanyang kayamanan dapat, no? Which is maraming tao ngayon ay pinagmayabang yung kanilang mga properties, yung kanilang kayamanan, na kung saan ay alam naman natin na mawawala, at saka hindi naman forever, no? Magagamit natin yan sa mundong ito, pero pagkatapos natin mamatay, next generation will overtake, mga kasembreros, or will follow. So this verse beautifully encapsulates the ultimate relationship between God and His children. It reminds us that as believers, we are deeply loved by God, and this love transforms us into His own sons and daughters. So yun, kagaya na mention natin, mga kasembreros, ay inangkin niya tayo na mga anak niya, no? Mga anak na babae at anak na lalaki, mga kasembreros. So kung kaya kapag tayo po ay mga mananampalataya ni Kristo sa isang simbahan,
we call ourselves brethren, no? Magkakapatiran tayo mga bro, sis, no? Ganon siya because may isang Ama, may isang Diyos tayo, which is God mga kasmers. It reminds us, sabi to God loves us with a love that is pure, dalisay, and unwavering, just as a parent loves their child unconditionally. This love marks us His own, guiding us towards a life that reflects His character and values. So yun, dahil mga anak niya tayo, so dapat mag-reflect din yung mga values, yung mga characters ba? Yung bunga ng espiritu na love, dapat loving tayo, dapat patient, dapat may joy, dapat may kindness, dapat may awa, may mercy, no? Dapat may forgiveness, no? Dapat may self-control, dapat may faithfulness, katapatan, may kababaang loob, no? Humility mga kasembreros, and so on, may kasipagan, no? Sa paggawa ng mabuti. So bilang mga anak niya, no, mga adopted children, mga kasembreros, dapat tayo ay nagre-reflect ng kanyang ugali. Kasi kahit sabihin mong anak ka ng Diyos, kung palamura ka naman, kahit sabihin mo na anak ka ng Diyos, kung palaaway ka naman, kahit sabihin mo anak ka ng Diyos, kung hindi mo naman minamahal ang magulang mo or ang kapatid mo, ay useless mga kasembreros, no? Parang hindi ka nila paniniwalaan na sabi mo Christian ka, anak ka ng Diyos, pero bakit hindi naman nakikitaan yung ugali ng Diyos sa buhay mo? So ganun mga kasembreros, baka mabalikan lang tayo ng mali, no? Na kung saan ay hindi siya kaaya-aya. So finally, these verses call us to a personal reflection. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So ang hope na ito, ang pag-asa na ito ay as mentioned earlier, ay kay Kristo mga kasembreros, na nagko-compel, no? Nag-encourage, nag-motivate sa atin, nag-fuel sa atin mga kasembreros para mag-pursue ng holiness, gawin natin yung kabanalan, yung i-reflect natin yung character ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ongoing process po ito. Hindi po ito 1-day process, 2-day process, or 1-year process, or 5-year process. So, hindi po lifetime process po ito mga kasembreros, yung araw-araw natin. Hindi naman ibig sabihin na, naging anak na ako ng Diyos ngayon, perfecto na ako. Anak na ako ng Diyos, hindi na ako magkakamali. So, hindi po ganun mga kasembreros. Life is a constant change, and life is a constant process. Life is a constant correction. So yun, discipline mga kasembreros, kasi araw-araw may natututunan tayo, and we are being corrected, we are being disciplined, we are being tested, no, and challenged by circumstances na inaalaw ng Diyos sa ating buhay. So, wag nating isipin na kailangan pag Kristiyano ako, makita ng kapatid ko, ng kaibigan ko, ng asawa ko, ng anak ko, ng kaibigan, ng kapitbahay namin na ganito ako, na malumanay ako, na talaga hindi ako makapasag pinggan. So, given naman yan mga kasembreros, pero hindi mo dapat pinipressure ang sarili mo sa gano'n, no? Kasi kusa naman yan kapag natamnan na tayo ng banal na espiritu, magkakaroon tayo ng patience, ng love, ng joy, ng peace, ng humility, forgiveness, and so on mga kasembreros. And sometimes yung yung panalangin na Lord, bigyan mo ko ng kapayapaan, bigyan mo ko ng pag-ibig so that I can love my family and other people around me. Give me more patience, no? Pasensya, no, pagpapatawad. Give me a spirit of love. Give me a spirit of humility, no? Give me a spirit of mercy so that I can be merciful to other people. So yun siya, no? Effective din yun mga kasama, so that God will fill, no? Bibigyan tayo mga kasembreros kapag naubos na yung ating pupunuan niya ulit tayo ng mga ganong characters kapag nananalangin tayo, kapag naubusan tayo, no? Para kasi tayong tasay, no? Para tayong isang lalagyanan, container na pagpuno, kapag ginagamit natin araw-araw ay nauubos siya mga kasembreros. So pag naubos yan, kailangan natin sumalok ulit, no? Sumalok tayo sa ating Panginoong Diyos mga kasembreros, na ultimate at saka limitless, no, endless na source po ng good characters sa ating buhay na gagamit natin sa ating pamilya at sa tao sa paligid natin, sa trabaho, sa paaralan, etc. Alright, so yun, sa final thought natin, kailangan yung pag-ibig ng Diyos, yung kadalisayan, yung pag-asa, wag nating wawalain yung mga kasas, because yun po yung ating weapon, yun yung ating sandata sa araw-araw na hamon ng buhay. Alright, so yan lamang sa ating Word of God, ha, no? Apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka katapatan pa, and the fruit of the Holy Spirit, good characters mga kasembreros, because we are children
of the living God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasama na pa. Alam po. I love you.